From King Street, going to Waterloo, papuntang 379. Dun sa ILTTS ay Dundas Street na po. Ayan. Waterloo Street. Nagpasan yung YMCA. Diretso ng Waterloo. And then, pagdating ng Waterloo Street, right side, Dundas Street. Tapos yun na yung 379. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo ang isang good news. Okay, ano ba itong good news na to guys? Ang good news, ang IRCC po ay nag-announce na magbubukas na po yung Home Care Worker Immigration Pilot sa March 31, 2025. Okay, announce lang po nila na magbubukas na po yung program ng mga caregiver na PR upon arrival. Napakaswerte guys ng mga caregiver ng mga nasa labas ng Canada. Kapag nabuksan na ito, ay pagdating nila dito sa Canada, ay PR na agad sila. Napakaswerte nila guys. Napakaswerte nila samantalang marami na ho dito sa Canada, nagsasakripisyo, nagtitiis sa mga employer nila para lang makakuha o makamit nila yung permanent residence na talagang hinihintay nila. Tapos ngayon, ito yung mga outside Canada. Napakaswerte kasi hindi pa nila naranasan yung magtiis, magsakripisyo para lang na maging PR dito sa Canada. So sila talaga yung napakaswerte guys. Ano yung mga maapektuhan dito? Maapektuhan ba yung mga old pathway tulad nung nag-close noong June 2024? Kasi ano ko guys ay meron pang backlog na aabot ng 37,000. So marami ha po. Maapektuhan kaya yung old pathway? Paano kaya yung mga inside Canada na naghihintay din po sa new program na bubuksan para sa inside Canada? So titingnan natin guys yung full guidelines kasi wala pa nga pong guidelines na nilabas. Yung full guidelines ng IRCC sa district daw, lalabas nila yung full guidelines para sa mga caregiver. So antayin natin yung full guidelines, pero dapat naka-ready na ho yung apat na major requirements nyo, like language exam nyo, like IELTS or CELPIP. Kailangan nyo sa IELTS ay band score. Band 4, binabaan na po yan dati kasi 5, ngayon binabaan na po, band 4 na. And then, kung gusto nyo din pong CELPIP, pwede naman. Alam ko sa CELPIP din 4, lahat ng category ay 4. Sa IELTS naman, alam ko yung listening is 4.5 and then yung reading ay 3.5. Basta makamit nyo yung band score na 4 sa IELTS. So, number 1 yan guys. And then, number 2, kailangan meron kayong educational credential assessment na kayo ay nakapagpa-assess na ng mga credential nyo sa mga institusyon dito sa Canada like WES, ICAS, ICAS, ICES. Yan po yung mga institusyon na nag-assess ng mga 2 years course na nakatapos sa Pilipinas. Okay, hindi po counted yung mga caregiving institute nyo na ipapa-assess nyo, hindi po yung counted. As long as meron kayong 72 units, makakuha kayo ng ECA or Educational Credential Assessment. Pero kung wala ho kayong 72 units, ay hindi po kayo makakuha ng ECA. Or kahit na kayo ay nakatapos ng caregiving course, ay hindi po yan ini-evaluate ng institution dito sa Canada. So, hindi po yan counted. Counted yan as extra documents nyo. So, advantage siya na meron kayong caregiving NC2. And then, ano pa yung kailangan nyo? Kailangan nyo, mayroon kayong job offer. Yung job offer nyo dapat genuine, nagaling sa mismong employer nyo. Dapat meron na kayong employer dito sa Canada na nabigyan o mabibigyan kayo ng job offer. Apang-apat, kailangan meron kayong experience. Meron kayong related experience kung home care or elderly care. So, dapat yan guys, tandaan nyo na meron kayong apat na major requirements para ready na. Kasi, ilalabas na rin nila yung full guidelines para sa bubuksan na program PR upon arrival. So ngayon, yung mga caregiver na inside Canada, naghihintay din po ng program na bubuksan sa March 31 kung kami ba ay kasama dito sa program na to or talagang pang outside Canada lang. So fair ba yun guys? maraming comment about dito sa program na bubuksan kasi nga napakaswerte ng outside Canada ng mga caregiver, mga nurse, magiging PR agad sila pagdating dito sa Canada. So kung kayo po ay may mga employer na at ready na yung mga documents nyo at inihintay na lang yung magbukas yung program na to. Siyempre kailangan nyo din
maghanda ng pera, lalo na po kung kayo ay mag-hire ng mga agent nyo or consultant. Make sure po yung mga consultant nyo ay legit. Mahirap na kasi yan na naman po ang magiging waste. Magiging daanan naman yan na may scam na yung mga kapwa natin mga caregiver. Pagdating dito, meron silang employer. Although naman, pagdating naman nila dito ay PR arrival naman. So, malaya na sila makakuha ng employer kapag dumating sila. Kasi nga, PR na sila eh. Kahit anong work na pwede na pasukin ay okay lang. Kahit sino employee ay pwede. Kasi wala silang restriction eh. Di tulad sa amin na mga nakaka-close work permit ay hindi po pwedeng basta-basta humanap ng ibang trabaho kasi bawal po yun. Kung ano yung nakalagay sa work permit, kung sino yung nakalagay sa permit na employer, yun din po ang magiging work nyo. Doon ka lang din mag-work kasi hindi po pwedeng palipat-lipat ng trabaho kasi bawal po yun. Mahirap, saka baka maapektuhan pa yung PR application kapag mawala ng status. So, napaka-importante yung may status. Yan sila, pag dumating dito sa Canada, ay PR na. So, malaya na sila. Kahit hindi na nga sila pumunta sa kanilang mga employer kasi na-PR na sila. So, yan ang hihintayin nating full guidelines kung paano yung setup. Paano setup ng mga caregiver PR upon arrival. Actually, yung sabi na nga ng employer ko, paano masisigurado ng employer na pagdating ng caregiver dito sa Canada, kasi nga PR na, di ba? Na pupunta pa rin sa employer. Kahit saan, pwede na sila pumunta, makahanap ng trabaho, makahanap ng employer. Kasi wala na nga restriction. Yan ang hintay natin kung ano yung magiging restriction nila, kung ano yung mga nakapaloob sa guidelines ng PR upon arrival ng mga caregiver. Pero number one yan guys talaga, yan yung magiging daan ng mga fraud na naman. So kawawa yung mga kapwa natin Pilipino, mga kapwa caregiver, kung madadali na naman ng mga scammer. So, kaya mag-ingat po tayo. Make sure na totoo yung consultant nyo, legit, at makakakarating talaga kayo dito sa Canada. Dapat nga yan guys, nung pa yung magbubukas ng January eh. So dahil kasi sa mga restriction na nangyayari ngayon sa immigration, di ba nagbabawas na sila ng mga immigrants dito, mga temporary foreign worker, mga spousal, mga dependent child, yan po ay na nila. Babawas na po talaga sila ng mga temporary foreign worker dito sa Canada. Expected namin talaga January pa yan bubuksan yung program na yan. Tapos dahil nga sa mga restriction, mga pagbabago sa immigration, ay naapektuhan po yung caregiver program. Kaya ngayon, excited kami, lalo na yung mga nasa labas, magbubukas na yung program ng caregiver sa March 31, 2025. Dapat po, handaan ho kayo at ipapasok na lang po yung mga documents nyo kapag nabukas na yung program. We hope for the best na magiging maganda at maluwag yung program na to, lalong-lalo na rin ho dito sa mga inside Canada caregiver. Kasi yan din po ang hinihintay na magbukas ng program para ho makapag-apply na rin ng permanent residency dito sa Canada. So guys, ulitin ko, dapat ho ready na yung IELTS nyo or CELPIP, ECA nyo, yung Educational Credential Assessment, job offer, and then work experience. So yung mga extra documents like NBI, birth certificate, marriage certificate, passport nyo, 2x2 pictures, mga reference letter nyo, employment certificate nyo, i-ready nyo na yan kasi kailangan din yan na mapakita nyo sa immigration na kayo ay karapat-dapat at meron kayong mga experience sa childcare or caregiver. Dapat ho may mga documents kayong papakita na kayo ay talagang may experience sa ganyan. So, dapat handa din yung inyong pera kasi malaki-laki din po ang gagastusin nyo sa pag-open ng program kasi kung mag-hire tayo ng consultant o mga agency, panigurado, kailangan natin na malaking budget. Pero malakas naman ng loob nyo, mag-do it yourself, I do it. Kasi mas makakatipid kayo ng pera dyan. Magagamit nyo pa sa ibang bagay. Like yung pag-umpisa nyo ng buhay dito sa Canada. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung bagong program, yung Home Care Worker Immigration Pilot para sa mga caregiver, PR upon arrival, yung mga outside Canada. So, let's wait na i-release nila yung full guidelines. At i-share ko din sa inyo guys yung full guidelines. Gagawa ko ulit ng video para ma-share ko sa inyo yung full guidelines kung anong dapat natin gawin at ihanda para sa pagbubukas ng Home Care Worker Immigration Pilots ngayong 2025. So, good luck po! So, guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po. I do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung video kahit nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Good luck po!